My God, I hate drugs. Banat may banat, binabanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Subukan nyo mang humarang ay mayayari ka boy. Mga maling balita nyo ay kanyang itataboy. Kapag bumanat siya boy ay siguradong pusoy. Sisilabang ka ng buhay sa nagbabagang apoy. Banat may banat, binabanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Banat may banat, binabanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Marami dito sa ating mga nagmamagaling. Mga ugaling dilawan naman na puro praning. Mga bulok ang dating, galing magsinungaling. Wala namang mga higanti ang nakakapuwi. Banat may banat, binabanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Unti-unting nagbabago mga galaw sa Pinas. Unti-unting nauubos mga dilaw na ungas. Di na kami mabibigani sa mga palabas. Mga kampong kayo ni Judas at saka Satanas. Nandito na ang wakas sa tagal ng panahon. Lilapastangan nyo ang bayan ng maraming taon. Ito na ang panahon upang kami umangat. Ipaglalaban namin ang kapakanan ng lahat. Banat may banat, binabanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Di na kami magpapabitag sa mga patibong. Sa mababaho na estilo nyong amoy galunggong. Hindi na namin kailangan na kayo'y isuplong. Isusumbong na lang namin kayo kay Tatay Digong. Banat may banat, binabanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Banat, 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 banat. No one is above the law. No one is above the law. My God, I hate drugs. Banat may banat, binabanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Subukan nyo mang humarang ay mayayari ka boy. Mga maling balita nyo ay kanyang itataboy. Kapag bumanat siya boy ay siguradong pusoy. Sisilabang ka ng buhay sa nagbabagang apoy. Banat may banat, binabanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Banat may banat, binabanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Marami dito sa ating mga nagmamagaling. Mga ugaling dilawan naman na puro praning. Mga bulok ang dating, galing magsinungaling. Wala namang mga higanti ang nakakapuwi. Banat may banat, binabanat ang lahat. Walang inuurungan kahit na sinong tumapat. Itong si Banat, kinakalaban lahat. Kapag mali ang bunga ng puno mula sa ugat. Unti-unting nagbabago mga
naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Hoy! Kalma. Oy, kalma lang. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Sabado! Masyadong umiinit. Umiinit ang ulo ko kay Ibana. Masyado pinaiinit ang ulo ko kay Ibana. Ano to? Boss Dada, ano na ha? Nangiiwan ka na naman. Pambira, oh. Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Naispatan daw sa Japan. Naku po. Maya, unya. Naispatan sa Japan. Kaya pala ganun na yung intuition ko eh. Parang isang araw pa, parang gusto ko nang bumili ng ticket papuntang Japan eh. Iniiwan mo naman ako, Ibana eh. Pambira ka. Kalma lang, Banat Bay. Kalma. Pangalawa na to, Ibana ha. Pangalawa na to. Magko-congressman na lang ako para mahilig ka sa politiko eh. Tatakbo ako, senador. Ano ang plataforma ko? Bakit ka tumakbo ng senador, Banat Bay? Kasi yung mga kursunada ni Ibana, mga politiko eh. Baka magkaroon ako ng pag-asa. Huwag ganun, Banat Bay. Mga banat mo, banat ano talaga? Buti na lang, may iba na akong gusto. Saturday night kayo, party-partihan na ngayon eh. Ba't ka nagla-live, Banat Bay? Pambira ka, oh. Hindi, kasi may malupit na naman sinabi si Pangulong Duterte pa eh. Anong tumataba, Boss Dada? Hirap na nga akong kumain ng mushroom rice. Bago yan, Boss Dada, mushroom rice. Ihahalo mo lang siya sa tubig na mainit. Maluluto na siya in 10 minutes. Mainit lang na tubig, so pwede mong dala-dala yan kahit saan. At ang itsura niya, texture niya at lasa niya, lasang bigas. Ay, di, lasang kanin pala. Bigas to din. Oo, as in, shirak, ano ba yun? Shiraki rice ba yun? Oo. Ang sarap, sobrang sarap. As in, para siyang Japanese rice. Tapos ang isang cup ng rice, ang equivalent lang nung isang cup na rice at saka nung mushroom na rice na yun isang kutsara. Oo. Shiitake rice yun. Dry mushroom, masarap po, masarap. Kaya lang yung presyo. Yun ang talagang bagong Pilipinas. 600 isang kilo. Pero ano naman yun? Ano bang mas mahal? Ang magpa-dialysis o kumain ng rice na maayos? Andiyan ba si Spencer? Spencer, interviewin kita. Kung nandiyan ka, pero hindi ngayon kasi ipe-prepare ko pa yun. Interviewin kita kung yung sa sinasabi mong ng ganun si Bagong Lipunan. Totoo ba 'yon? Ano ba? Ng ginger ba o ng Jack and Poy? Ano ba ang ginawa niya? Nag-ginger o nag-Jack and Poy? Nabati natin mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng world. O, yan nangyari. Yung. Kaya nga, anong ginawa niya? Nang-ginger o nag-Jack and Poy? Anong ginawa niya dun sa niya? Grabe mga balibalita ngayon, ha? Dami-dami. Sige na, simulan na natin na magkayarian na ito. May lakad pa ako. Di ko ba alam ba't ako nag-live ngayon eh.
Hindi, actually kasi na-miss ko kayo kahapon. Kahapon wala ho tayo masyado maibabalita kaya hindi naman ho tayo nag-live. Ay nako. Sabi ko nga tayo ho medyo hindi ho mahilig mag-live pagka wala namang ibabalita. Alam nyo naman kasi tayo po ay mahirap po. Alam nyo, gagawan ko kayo ng series ha. Ito, magagawan ko kayo ng series. Abangan ninyo. Magkakaroon tayo ng tutorial how to be a political vlogger. Ayan, mga tips kung paano maging successful political vlogger kahit hindi naman ako successful. Pero gagawa tayo niyan. By membership only. Pinagkakita animal. Parang gusto kong gumawa ng ganun Kaya lang, baka may magka-issue pa tayo. Kaya wag na. Wag nang by membership. Free to all na lang, free to all. Kasi may mga ganun di ba? Yung mga tips. Na ano ko lang yun, naisip ko lang yung kahapon. May napanood kasi kung yung about sa camera, ganyan. Tapos meron siya doon, if you want to learn more, sabi ko, di gusto kong matutunan, di ba? You can follow my video tips and tricks in details. You just have to be a member. May ganon? May membership bago mo matutunan? Hindi, sabagay, sabi nga. Sabagay, ganon naman talaga. Tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan ito. Ito, bigyan ko lang kayo ng konting tip. May nagsabi sa akin ito na hindi ko makakalimutan, sabi. Kasi 'di ba may nagsasabi pagka mag-aaral ka, magastos 'yan, Sabi nung kausap ko, mas magastos maging tanga. Ang hard ng mga kaibigan ko, no? Sabi nung kaibigan ko, mas magastos maging tanga. Bakit? Kasi kung napag-aralan mo ang isang bagay, 'di ba? Alam mo kung paano gamitin, alam mo kung paano siya hindi masisira, 'di ba? Pero kung hindi mo pinag-aralan ang isang bagay at ginawa mo lang 'yon ng walang knowledge, pag nasira yan, mas magastos yan. Parang ganyan daw sa buhay, mas magastos ang maging tanga. Ayan ang mga matututunan natin sa Banat by Live tips on how to be a successful political vlogger. Pwede, no? Pwede. Magkano kayo entrance fee niyan? Biro lang. Walang hindi na kailangan magpa-member para matutunan niya. Gagawa ko ng link. Gagawa ko ng video. Ano ka lang, I will just, organize my thoughts. Sa OnlyFans, sige. Mag-OnlyFans ako. Pero huwag kayong magbibigo, scam yung bigo na yan. Mamaya, pag-usapan natin yung scam bigo. Simulan na natin kagad na magkayarian na. Ito. Pasok. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Ito na nga, magsisimula na po tayo sa ating reaction today sa ating mga bali-balita na napulot ho sa kanto. Napulot kung saan-saan. Pag-usapan na ho natin. Una sa lahat, bago muna tayo pumunta kay Ivana, kayo mga chismoso kayo, kaya kayo nandito, no? Mga chismoso! Hoy! Kala ko ba, politika lang ang gusto ninyo, tas nandito kayo, pagka-title, Ivana. Buti nga, hindi ko nilagay dyan, scandal Pag nilagay ko scandal video, sigurado ako, pagpapasapasahan nyo pa mga ano rin kayo Anyway, eto na nga. Pag-usapan muna natin ng anong link? Link ng video? Meron akong ni scandal niya, no? Ayoko. Kayo, masyado kayong mga maharot kayo. Anyway, ito pag-usapan natin. Una sa lahat, itong issue kay Pangulong Duterte. At dito sinuplak niya yung mga nagsasabing sedition daw yung kanyang sinabi ng paghihiwalay ng Mindanao. As in dito, warak. As in, warak. Ganon. Tagos hanggang likod.
Grabe ho ang sinabi ni Pangulong Duterte dito. Pasok. Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na legal ang mungkahi niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi rin daw ito nangangahulugang magkakagyera na. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Nagtataka raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa aniyay knee-jerk reaction ng ilang militar at opisyal ng pamahalaan. Sa madaling salita, biglang napraning. Mga praning. Wala, ganun talaga, Mr. President. Pagka pag naka-Coca-Cola, napapraning. Wala tayong magawa. Ganun eh. Mga ganun bigla. Wow. Ano sabi niyo, Ano sabi si Duterte? Biglang ganun eh. Ganun talaga, Mr. President. Kaugnay ito sa mungkahi niyang ikalas at maging independent ang Mindanao mula sa Pilipinas o yung secession. Sa isang radio interview, binanata ni Duterte ang mga bumabatikos sa kanyang proposal. Yun ang hindi naintindihan ng mga Nako! sa kanila na lang, tira-tira na sedition. Magugunitang sinabi ni Nakamigin Governor Xavier Ito ba yung gag? Ito yung gag. Hindi kasi sabi ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte nagsabi noon hindi ako. Ito mga Ito ba yon? Ayan, yung pagmumukha na yan. Ay, mukha nga. Hindi, si Pangulong Duterte nagsabi noon, hindi ako, linawin ko. Ayan ang sinabi nyo. Yan ang hindi naintindihan ng mga Saba. Yan ang hindi naintindihan ng mga Ayan, ninilinaw lang natin, ha? Hindi ako nagsabi, si Pangulong Duterte, ha? Si Pangulong Duterte, hindi ako, okay? Governor Xavier Jesus Romualdo at ama niyang si Congressman Julio Isa ba yan? Di ba yan? Ayan ba yung sinasabi ng ayan. Ayan. Yan ang hindi naintindihan ng mga ha? Sakto. Sir, mga ba kayo? Ha? Nagtatanong lang kasi yan ang sinabi ni ni Pangulong Duterte. Maituturing daw na sedisyon ang panghihimok ng dating Pangulo na ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Sagot dito ni Digong, Is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste. Yan ang kasing problema sa mga ilang hindi nila kasi alam ang kasaysayan ng alam nyo pagdating mo sa geopolitics, napakagaling mo ni Pangulong Duterte diyan. Talagang pinag-aralan niya yan kasi kaya nga po yung yung 'di ba noon pa lang mayor pa lang ho yan, nakikialam na po yan sa alam niyo, hindi naman nakikialam pero alam niya na ho, 'di ba? Nagko-komento na ho siya sa mga nangyayari sa mundo na 'to. Tapos kung matatandaan ninyo, there are a lot of accusation against PRRD about masyadong killing niya sa China, remember? Pero wag niyo kakalimutan na may konteksto ho yun. May konteksto yung pagkiling ni Pangulong Duterte somehow sa mga sa China. Okay? Dahil that time, from the past president, which is si Pinoy, nagkaroon talaga na matinding sigalot yun. Kaya nga nagkaroon ng standoff yun sa island eh. At the same time, alam naman ni Pangulong Duterte na hindi bibitaw ang Amerika ever sa atin. Kasi they need us more than na kailangan natin sila. Tayo lang naman, kailangan lang naman natin ng visa sa kanila. Pero sa totoo lang, pagdating sa positioning ng bansa, mas may asset tayo compare sa hindi naman natin sila kailangan eh. Lahat ng economy natin ang gagaling sa China. Kaya nga medyo kumiling siya doon. At the same time, the result was, somehow it was peaceful. Before, yung mga hindi nakapangisda nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, sobra yung sigalot. Ang nagsasakripisyo, etong mga mangingisda natin. Yun ang nangyayari. Kasi nga, yan ang isang expertise ni Pangulong Duterte, geopolitics. Alam niya ho yung mga nangyayari sa ibang bansa. Kaya meron ho siyang basihan pagdating ho sa paghiwalay ng Mindanao. Kasi ho nangyari nga daw ito sa Timor-Leste. Ito ho'y inakyat sa United Nations. Remember, okay? Di ba yung lesson na sinasabi nga ni Sas, para ang isang leader ay ma-acknowledge is kailangan makilala pagka nagkaroon ng revolusyon ng isang bansa.
it has to be acknowledged by different countries. Okay? In this particular issue, UN ang pwede hong tumulong kung sakasakaling ilapit ng mga taga Mindanao sa UN ng kanilang pagnanais na maghiwalay. They thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Yan ang hindi alam ng iba. Kasi nga, paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte. Mga bungol lang talaga yung mga komento ng komento. Hindi, totoo yan ang problema Yung mga bungol na komento ng komento, lalo na yung mga congressman dyan, mga mayor, gobernor. Hindi, particular talaga ito, mga congressman na ito. Siyempre, sip-sip ito kay Romualdez. Dila puwit nito mga ito. Hindi ko nga alam kung puti na yung puwit Romualdez sa kakadila nila Hindi, sa totoo lang po Kaya sila kumukomento kasi siyempre pagka sumipsip ka, uy, atin to boss. Bubulong na si Zaldico. Sasabihin ni Zaldico kay Romualdez, atin to. Pagka sinabing, atin ba yan? Sige, bahala ka na dyan. Bahala ka na, alam mo na yun. Diba? Dagdag pa ng dating Pangulo, walang nilalabag ang pagsusulong na ihiwalay ang Mindanao. Sabi ng tatlong cabinet members nyo, illegal. Against the Constitution. No, it's not under the Constitution. It is outside the Constitution because magsisid ka na. Yun. Yun ang sinasabi. Yan ang hindi alam nung tatlong. Alam mo, nire-respeto natin yung ating mga tatlong gabinete ni Pangulong Duterte dati na nagkomento ng hindi. Kasi alam mo, iniisip ko kasi dyan, ito problema kasi minsan sa media, compared mo sa social media. Minsan kasi sa media, putol na Yung balita, putol na. Ang pinapakita na lang yung sagot. Di ba ho? Ang pinagkaiba naman sa social media buo ay pinapakita. Yung tanong, kumpleto. Minsan kasi, ang ginagawa ng media, yung mainstream media, ang ginagawa nila, magtatanong sila ng mali. Naturalmente, ang sagot ng opisyal, mali. Tapos, iba yung ilalabas sa news. Diba? Kaya nami-misquote iba ang nangyayari sa ilang mga opisyal natin. So, anong punto ko dito? Minsan kasi, dapat talagang intindihin natin yung buong konteksto. Baka mamaya, hindi lang na ipaliwanag na sa kanila na tulad nga niyan, this is out of Constitution. Ibig sabihin, hindi ito. Kaya nga ilalapit nga siya ibang bansa sa UN. Kasi tayo naman ay membro nun. So ilalapit natin kung ano ang kanilang magiging advice, kung ano ang magiging legal na paraan, gano'n naman po yun. Kasi tandaan ninyo, parang ganito yan may pamilya ka, di ba? Sa family, meron kayong rules dyan sa pamilya mo. Hanggang nagkaaway-away kayo, inayos nyo, ganyan, ganito, bla bla bla. At hindi na talaga maayos minsan. May mga ganong instances hindi na maayos yung problema sa pamilya. Di ba? Humihingi tayo ng intercede from other third-party person na pinagkakatiwalaan natin. 'Di ba? Halimbawa, maaaring yung kaibigan nyo na parang discipler ninyo o di kaya minsan yung mga pare o kaya ministro, yung pastor ninyo. Kasi nga inilalapit mo doon kasi bilang parte ng church na yon o parte ng simbahan na yon, kayo bilang pamilya nagpapasakop doon. So pag hindi nyo na masolusyonan, kayo hindi na kayo talaga magkasundo, lahat ginawa nyo ng paraan, inilalapit nyo ngayon dito sa pinagkakatiwalaan ninyong relihiyon o pinagkakatiwalaan ninyong simbahan, di ba ho? Ganun Yun ang tinatawag na nag-i-intercede na humingi kayo ng tulong. Ngayon, parang ganun din po tayo. Meron na tayong sariling batas, meron tayong konstitusyon, pero hindi na nga nasusunod. Feeling nung mga taga Mindanao, napapabayaan na sila. Tingnan nyo yung video na kung saan hindi ko lang nailagay. Pasensya na. Merong akong pinadala sa akin na video na pinanood ko. Sabi ko, mga walang niya talaga ito mga to. Sabi nung isang opisyal doon sa Malacanang,
Ang problema daw is hindi kasi sila nanghihingi kaya hindi sila binibigyan. Gusto nyo pa mang malimos? Gago ba kayo? Hindi, sa totoo lang, meron kasing official dyan sa Malacanang na gano'n ang sinabi. Na doon pa si Pangulong Marcos, sinabi niya, ang problema kasi kaya hindi nabibigyan kasi hindi kayo humihingi. Kailangan yung humingi muna. Sa loob-loob ko, hindi ho gano'n ang usapan. Alam mo, bigla nga humirit yung yung isang, I think, governor yon. Hindi ako sure Sabi nung governor sa bandang dulo, pero salamat kay BP Sara Duterte kasi yun sa tulong niya, pinaabot kagad. Yun yung tulong. Kaya nga tulong, wag mo nang antayin, humingi pa yung tao sa'yo. Ano to, gago? Kung sino ka mang official ka, sino ba yan? Yan ba yung yung Lagdameyo ba yun? Napaka kailangan mo humingi pa ng mga tao, mamalimos pa sa inyo. Alam mo ang tawag dyan, power trip. May kilala akong ganyan yung kaibigan kong ganyan. Hindi ko na sasabihin yung pangalan Gustong-gusto niya yung hihingi sa kanya. Ayaw niyang umaksyon pag hindi humingi. Matagal na ito, panahon, hindi pa ako nasa politika nito, nasa tour pa kami nito. Hindi ko na lang sasabihin kung saan banda. Basta diyan sa west. Nasa tour kami, meron kaming promoter na gustong-gusto niya, kailangan humingi ka sa kanya. Kailangan mamalimos ka sa kanya, mag-beg ka sa kanya na sa totoo lang, responsibility naman niya yun. Kasi nasa kontrata naman yun. Halimbawa, magbigay lang ng dinner, naturalmente kasama yun sa tour. Kaya nga kayo nagtutour, concert tour yun. Sagot ng promoter ang lahat. From the sasakyan. Pero ang gusto niya, magmamakaawa sa kanya. Di ba gago? Yan ang problema ho sa ilang opisyal natin sa gobyerno kaya tuloy nakakaramdam ho ang mga taga Mindanao na gusto nilang umalis kasi hindi ho sila nabibigyan ng importansya. Tapos bilalabas pang video na paparty na naman sa Malacanang. Pero meron akong gustong sabihin. I told you so. Ano ba ina-expect nyo? Siraulo pala kayo Kayong mga Pilipinong umaasa na tutulungan kayo agad-agad. Ba't kayo bumoto ng laki sa yaman na presidente? Di ba ho? Nagboto kayo ng laki sa layaw na presidente. Anong gusto nyo mangyari pag silbihan kayo agad-agad? Easy sa kanyang comfortable time, tsaka siya tutulong sa inyo. Okay? So, yun lang. Sa akin, lang yan napakamatik na ho yan. Sana, alam ko napakahaba ng proseso na itong sinasabi ni Pangulong Duterte. But more than anything else, sana itong gobyerno medyo magising-gising. Ibig sabihin po, merong sentimentong ganon. Bakit? Yun sana ang tanongin ninyo. Para ma-address nyo yun. Hindi yung kukontrahin nyo na si Pangulong Duterte. Sedition yan, ano yan? O pwede yung makulong. Kukulong yan, kukulong. Hindi ganon ang usapan dito. Kayo, puro kayo politika. Ang usapan dito, bakit kaya merong ganong klaseng hinaing ang ating mga kababayan sa Mindanao? Bakit? Anong meron? Bakit di natin sila pakinggan? Nasa harapan nyo na nga, sasabihan nyo pa na kailangan nyo muna humingi. Gawa muna tayo ng request. Binaba na sila, punta ka muna sa opisina, punta ka sa munisipyo, magawa ka muna, mag-drop ka muna ng letter of request sa national government. Alam mo, ito walang biro. Hindi ganyan si Pangulong Duterte nung panahon ng Pagka meron humingin tulong sa kanya, o kaya pag nakita na niya, pupuntahan niya, pagpapadala na kagad sila. Yun ang totoo niyan. Tapos, naisip, alam mo, na-imagine ko, ito walang biro ito na-imagine ko kung si Isko yun, yung presidente. Sorry may pasok ko pa. Hindi kasi kung si Isko yun,
Ang bilis siguro nung kilos nung ano, no? Nung pagtulong. Kasi ganyan sila sa Maynila eh. Pantakin mo, saan ka nakakita sa Maynila na may 24 oras na drive-thru na pabakuna? Tapos, nung una, hindi pa 24 oras yun. Nung nakita niya, dumalaw siya, ang haba ng pila. Inutusan niya kagad. 24 oras na kayo. Diba? Wala na yung hindi. Tanong muna natin sa city administrator kung may tao ba tayo. Alamin muna natin kung ano. Hindi ganun. Utos kagad, 24 oras na kayo. Tsaka na natin problemahin yung mga dapat problemahin kung may tao o wala. Anyway, basta dire-diretso muna kayo, hahanap tayo ng replacement. Di ba? Anong tawag niya doon? Analyze, paralyze. Kasi analyze ng analyze, napaparalyze lang. Di ba? Sana nga ho. Sana maintindihan ng gobyerno to. Hindi pa pwede yung dadaan pa tayo sa borokrasya. Kasi grabe ho eh. Para lang, alam mo yon, para lang ho makapatido na ko doon kay Gatchalian. Medyo gusto ko pa naman sana to nung mayor siya. Pero nakita mo yung speech niya nung sinabi niya na pwede naman dito, bisa papadala sa munisipyo, bisag pag ang tao nangangailangan na. Huwag na kung saan dinadala. Dalhin na kaagad doon sa tao. Dadali mo sa munisipyo, gumawa kayo ng paraan. Hindi yung, kasi this is an emergency. Hindi ho ito yung tulad ng, ayuda to. Okay yun, ayuda, padala mo sa LGU, let them distribute it. Tama naman kayo doon, okay yun. Pero mga ganitong bagay, national government kayo eh. Okay? Kung padadaanin nyo pa sa munisipyo, it will take time. Unang-una, walang manpower ang munisipyo kasi kasama ho sila sa nasalanta. So, dapat, since kayo ang nagaling sa labas, national government kayo, meron tayong militar, meron tayong sundalo, may kapulisan tayo, may mga reserve tayo dyan. Padala nyo na kagad doon sa tao. Hindi na kung saan dadaan pa. Yun ang ako na lang kaya Hindi, joke lang po. Pag-aaralan pa yan. Oh. Wala talaga. Wala talaga. Sabi ko wala sa ulog ito. Sa bagay, kung nga naman ikaw ay may hangover sa party, naturalmente kung ano-ano sasabihin mo, tama, mali. Oh. Patuloy natin to. It is based on the right of the free will of determination of the people. Kahapon, nagsalita si Pangulong Marcos sa issue ng secession. Para sa kanya, isa raw itong malaking kalokohan para sa ating saligang batas. Tingin din niya, palpak ang plano. Parang may nakita ko dun After lunch ba to? Itong nagtatanong ako sa Frontline Pilipinas TV5. After lunch po ba itong video na to? Itong nakinuhanan nyo? Niya, isa raw itong malaking kalokohan para sa ating saligang batas. Tingin din niya. Hindi, nagtatanong lang naman ako, TV5. Inaalam ko lang kung after lunch nyo ba itong nakuha yung video. Kahapon, nagsalita si Pangulong Marcos sa issue ng secession. Para sa kanya, isa raw itong malaking kalokohan para sa ating saligang batas. Oh? Tingin din niya, Ay, nako, pambira, oo. palpak ang plano. Kaya panawagan ng Pangulo, I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Grabe yung palakpak, oh. Sabi nga ni Boss Dada, yung palakpak na yon, yun ang palakpak ng dumudugo na ang kamay. Aray, asakit. Aray, may sugat pa naman ako. Grabing palakpak yun, ha? Sana lumuhod ka pa tapos gumanong-ganong ka, sambayin. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog.
Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Kahit ang mga leader ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naniniwalang wala sa hubog at hindi napapanahon ang isinusulong ng dating presidente. Newly created province kami at ongoing yung transition ng rehiyon. At first time pang mangyayari on the 2025 na magkakaroon ng mandato ang parliament. So for us, masyadong, it's too early, no? It's too early, no? It's too early at it's not yet the proper time. We need to unite. Mamo Kauzon, hindi to live. Nahulaan ko lang yung message mo. Tingin naman ng Jen Kate, happy Valentine. Oy, Valentine na pala? Kailan ang Valentine? Naghahabol pala to si Ibana, tsaka si ano. Valentine? Ay, Wednesday ang Valentine. May trabaho pa rin ako. Ang bihira, oo. Wala akong makadate niyan. isang political analyst, tila psychological warfare na ang nangyayari sa panawagang secession. Tiyempo kasi ito sa kainitan din ng mga issue laban sa mga Duterte gaya ng ICC probe. Ang gusto mangyari dito is ma-discourage or ma-deter or ma-dissuade yung gobyerno ng Pilipinas. Alam mo, mag-artista ka na lang. Di ka, yung mga comment mo eh. Wala sa hulog, comment ka ng comment na hindi mo inaral yung sinabi ni PRRD. Sumbong kita sa nanay mo. Sige, sumbong kita sa nanay mo. Ma, itong anak mo, kung ano-ano naman sinasabi sa telebisyon. Ma, yung anak mo. In this case, the Marcos Jr. administration from cooperating with the ICC. May tinatawag dyan sa politika madman theory. Nung manggugulo ka lang para hindi ka guguloyin ng iba. Parang Manggugulo. Matagal na yan eh. it's a kind of Alam mo, matagal na yan tinutulak ng mga taga Mindanao. Anong nga Google? Ma, yung anak mo! Nagkakalat na naman sa telebisyon. Pwedeng pakipalo tong anak mo. Sabihan mo sa anak mo, sa totoo lang, Nay. intimidation. Ha? Pwede siya mag-artista. Mag-artista na pogi naman siya eh. Mag-artista na lang siya, wag na ho siyang mag-political ek-ek dyan. Kasi alam mo, eto ha, Nay, makinig ka, Nay. Yung anak mo magaling, aral. Walang problema ho dyan, aral ho yung anak mo. Wala namang problema. Kaya lang, siguro dahil medyo laking mayaman, laking konyo, yung mga nasa ground hindi niya alam kung ano yung nangyayari. Pangalawa siguro, Nay, hindi ho siya mahilig, kasi nga alam niyang nag-aral siya, alam niyang meron siyang mga titulo, hindi niya na nire-research yung mga sinasabi na kinukomentuhan niya. Katulad na sinabi ni Pangulong Duterte, di daw siya pogi, maganda siya. Ay, grabe naman kayo, wag ganun. Sama ng mga ugali niyo talaga. Intimidation tactic. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Ayan po yun ha. Alam mo bakit po sumasama ang loob ng mga taga Mindanao? Kasi yung nangyari sa Mindanao, actually, nung nakita ko nga yun, lalo na yung landslide na nangyari, sabi ko nga this is what you call, hindi ko alam kung sino yung dapat kong sisihin eh. Alam mo yun? Tao to eh. Hindi ito kalikasan lang na nagalit lang dahil wala lang. Trip lang namin mag-iba kami. O kaya, hindi ho eh. Mining yun eh. Remember, it's pag sinira mo ang bundok, pumipiyok ako binata. Pag sinira mo ang bundok, naturalmente, babalik sa'yo yan. May karma yan, ika nga, di ba? Jane Kate, salamat po. May karma ho yan, kaya ho tuloy nangyari yun. Bakit ho ba nasisira? Bakit ho ba tuloy-tuloy pa rin ang mining? Honestly, bakit ho tuloy-tuloy pa rin ang mining? Sa totoo lang, it's because of corruption. Because of political necessity. Bakit to? Saan ba kumukuha ng pera mga politiko? Di ba? Sa mga may-ari ng mga minahan. Doon po sila kumukuha ng budget. So, kasi milyon-milyon yun eh. So pag kumuha sila doon,
aalaw na nila yan. Pababayaan na nila yan. Yes, it is in our law na meron talagang legal mining. Oo, tama naman kayo doon. But, ito ang question. Yung mga ginagawa pa ba ay legal? Kasi maybe your permit is legal na mag-mine, kasi alam mo, nakita ko yan. Talaga nung panahon na sinama kami ni Riri Inovejas, salamat po. Nung sinama po kami ni Ma'am Secretary Gina Lopez, yung late si Ma'am Gina, nag-helicopter po kami. Naalala ko talaga yun kasi nahilo ako. Siya energetic pa rin. Nahilo po talaga ako nung kasi inikot po talaga namin yung mga mining at pinapaliwanag niya yung itsura ng mining. At talagang pinuntahan namin. Kulang na lang, languyin namin eh. Kasi talagang sobrang acidic na nung tubig na napupunta doon sa mga stream. Sabi nga niya, oo, sige, merong permit yung mining. The question yung proseso. Hindi naman kasi porket may permit ka na, di ba? Halimbawa, ang isang sasakyan, legal naman na magkaroon ng motor na ORCR. Pero kung gagawin mong racetrack, ang marilaki, anong tawag sa'yo? Kamote ka, di ba? Bakit to? Oo, you have the permit to operate your motorcycle, but it doesn't mean wala kang responsibility sa kapwa mo motorista. The same thing with mining. Oh, you have permit sa mining, pero the question is yung proseso na ginagawa mo. Di ba? Tama pa ba? Obviously, kaya po yan, nagkaroon ng landslide dahil hindi na ho tama yung kanilang ginagawa. Hindi na ho nasa tamang proseso. Wala nang safety features, ika nga. Di ba ho? Tapos, tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo. May nangyari na namang ganyan. Sa tingin ninyo, makakansela yung permit o yung mismong business nitong mining? I don't think so. Ang laki ng bayad niya sa mga congressman, sa mga mayor. Ang swerte ng mga mayor, pagka merong mining sa lugar nila, limpak-limpak na salapi. Kaya nga sila nagkakaroon ng kabit eh. Oy! Oy! Wag ganun, banat ba? Wag ganun. Nyoki, Takehara, salamat po. Porket mayor, may kabit na. Wag ganun, wag ganun. Hindi, naintindihan natin. Kaya tandaan ninyo, may naalala nga ako, meron akong kausap kapo. Hindi ko lang sasabihin kung sino. Meron siyang kinikwento, isang mayamang partner niya sa construction. Tapos, noong una daw, ang laki ng kinikita nila. Tapos yung kanyang partner, nategi. Okay? Lalaki ho yung partner niya, nategi. Tapos, I think yung asawa, nagtataka bakit asan daw yung pera. Hinahanap sa kanya. Siyempre, once kumita, hati na kagad sila nung partner niya. Kasi ang problema, yung asawa, hindi alam, ang daming bet ka. Nung partner niya. Kaya naubos ang pera. Naintindihan niyo ibig sabihin? Ganun po ang nangyayari sa ilang mga politiko natin. Because they have to sustain their evil ways, their other family, kailangan ngayon magkaroon sila ng mga extra income. Kasama na ho dyan ng mining. O syempre, aside from, kailangan nila yan tuwing election. So asahan mo, wala hong mapaparusahan dyan. Ay, ang problema pa, yung gobyerno natin. Ang bagal kumilos. Kailangan ka pang magmakaawa. Kailangan ka pang magmakaawa para katulungan. At, eto pa matindi. Tuwing merong sakuna, naglalabasan ang mga epal na politiko. Ginagamit pa nila yan sa sarili nilang kampanya. Di ba? O yan o. Oy, tingog! Ina mo! Tingog! Ang kapal ng mukha nyo, ha? Parang alam ko kasi nung sanggaling yung tubig na yan.
from Speaker Martin Romualdez and Tingog Party List. Relief Operation. Kapalan talaga ang mukha. Anto? Unang-una, sigurado kung saan galing yan. Don't tell me sa bulsa nyo. Oh. Sinong kontraktor na nakatanggap niyan? Alam na yung mga galawan ng ganyan. Sino provider nyo? Alam mo kaya maganda? Kaya marami sumisip-sip sa mga congressman, na mga kontraktor, yung mga supplier. Kasi sa kanila wala akong nakontrata. Wala. Hanapin nyo kontrata nito, tingnan nyo. Oh, tingnan niyo yung kontrata nito, wala. Oh. Asan yung kontrata nito? Wala. Ayan no, oh. Kaepalan yan, di ba? Kitang-kita nyo naman. Yan ang wala nang e-epal sa mas epal pa. Ultimong tubig. Talagang nilagyan ng pangalan ng Speaker Romualdez. O, tapos sasabihin, wala akong planong tumakbong presidente. Sino ginago mo? Sino kasi budulipunan? Napakasinungaling. Di ba? Kapal ng muka. O baka akala nyo dyan lang natatapos yun. Hindi. Eto pa, oh. Kapal ng muka, oh. Oh. Office of the Speaker. Oh, Martin G. Romualdez. Anong kapalan ng mukha yan? Karen May, Plato, salamat po. Hindi, di ba? Isipin nyo, anong klaseng kakapalan ng mukhang ginagawa nito mga animal na to? Kailangan talaga nandun yung pangalan niya. Office of the Speaker, sambahin nyo ako. Kulang na lang, gawin mo iglesia ni Speaker. Gawin mo, palitan mo na yung logo nyo, gawin mo iglesia ni Romualdez. Ganon. Yan ang tinatawag na Marrojas 2.0. Banat bay, akala ko ba sinasabi mo, 'di ba? At least tumulong sila. Oh. At least nakatulong. Yan ang mga sinasabi ng iba. O at least nakatulong. Ikaw ba, Banat bay? May natulong ka ba diyan? Bakit? Politiko ba ako? Public servant ba ako? May pera ba ako? Wala naman akong pera. Kung may pera ako, bigyan mo akong pera. Bibigay ko sa kanila. Totoo naman eh. Kung meron akong pantulong, tinulong ko eh. Wala akong pantulong eh. Konting... Wala na nga akong pangkain eh. Hindi pa ako kumakain ngayong araw na to, ha? Si Boss Daday, kain ng kain eh. Ay. Tsaka si Mocha eh. Hoy Mocha, kain ka naman ng kain. Yan tuloy, nakita ni PRRD yung post ni Mocha. Nainggit daw si PRRD kaya kumain din siya ng isda. Di ba? Asan na ba yung tulong ng mga Duterte? Ito yung tulong ng mga Duterte, Yan ang tulong ng mga Duterte. From the people of Davao City. Ibig sabihin, galing yung pera sa taong bayan ng Davao City. Tapos, pag titingnan mo, yung tatak nito, yung tatak talaga ng mga bigas. Di ba? GBPTV. Tapos magtataka kayo ngayon kung bakit ang taas ng trust rating ni Pangulong Duterte. Kasi hindi ho siya epal. Bakit mataas ang ratings ni Sara Duterte? Hindi ho siya epal. Tamba, magtaka ka na kung bakit ang baba ng ano mo. Ang epal mo kasi, tutulong ka na lang, meron pang... Sino kasi thinking Pinoy? Na noong pandemya, tutulong na lang, kailangan nandun pa pangalan niya. Ang inang yan. Sorry naman. Kalma muna. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Yun. Kalma muna tayo. Masyadong pinainit eh. Di ba? Yan. Pambihira talaga. Kayong mga epal dyan, na mga congressman, mga mayor, ganyan ang tularan ninyo. Bigay kagad, hindi kailangan mamalimos. Bigay kagad at tanggalin yung mga lintik yung mga pangalan. Ba't di nyo ilagay dyan? From the people of House. House of Speaker. Ang kakapal ng muka. Pero pagka magpapapirma, ayaw ilagay yung pangalan. Diba?
Pag magpapapirma sila ng People's Initiative, wala yung pangalan nila. Pero pag tumutulong sila, nandun ang pangalan. Anong tawag mo doon? Ang kapal ng mga mukha ninyo, mga animal kayo. Kalma muna, Banat Bay. Masyado ka mainit! Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Yun! Masyadong mainit to si Banat Bay. Hindi, alam mo, naintindihan naman natin. Ha? Bakit? Sa bagay kasi may bago na ho tayong presidente. Alam nyo ba yon? May bago tayong presidente? O hindi nyo alam? Hindi nyo alam? Sino may alam dito na may bago tayong presidente? Taas nga kamay. Ito, may bago tayong presidente. Oh. Ayan, oh. May talk to the troops. Ang ating bagong presidente. Si Martin Romualdez. Sino yung sumisip-sip? Si Congressman Bambi Emano. Delivery speech as he talk to the troops. Oh, ayan. Oh. Di ba? Napaka, matindi. Trabaho ng presidente, siya na gumagawa. Ano to? Tamad ba yung presidente natin o talagang epal ka lang, Romualdez? Hindi, tanong ko lang naman. Mr. President Marcos, tamad na po ba kayo o talagang epal lang ho itong pinsan nyo? Ha? Kasi masyado, pati yung trabaho ninyo, ginagawa niya. Feeling niya, presidente talaga siya, no? Grabe, may talk to the people pa. Ay nako, pambira ka o tamba. Anyway, ito na naman yung, mamaya na yung kay Ibana, masyado kayong atat ha. Atat kayo kay Ibana. Unya. Ito ba? Ay nako, ayan. Kumambyo po tayo sa politika, tila naiinip na ang ilang kongresista sa umano'y mabagal na usad ng economic charter change sa Senado. Ang Makabayan Bloc duda pa rin sa intensyon ng isinusulong na Chacha. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Ngayong nasa Senado na ang bola para maipasa ang resolution of both houses number 6 na mag-aamyenda sa economic provisions ng saligang batas, nauna nang binigyang diin ng mga senador na hindi nila mamadaliin ang pagdinig dito. Kaya ang mga kongresista tila naiinip na. Panawagan nga ng isa sa kanila. Ang aking pakiusap sa ating mga kasamahan na senador, bilisan naman po natin ang ating trabaho. Sayang na sayang po ang oras at naiiwan na po ang Pilipinas. Wow! Naiiwan ang Pilipinas hindi dahil sa hindi binabago ang konstitusyon. Naiiwan ang Pilipinas dahil sa mga tulad nyong mga politiko. Na kaysa naatupagin ang pagtulong sa bayan, ay naatupag ninyo yung maayos ang konstitusyon para sa sarili ninyong interes, ha? Ikaw, congressman, pinaiinit mo ulo ko. Pag ako, tumakbo talaga dyan. Maniwala ka sa akin. Tatakbo lang naman ako, mag-jogging ba? Nako. Pag ako... Banat Bay, baka ipatawag ka dyan. Hindi. Ano lang naman. Sinabi ko lang, tatakbo ba? Mag-jogging ba? Mag-jogging lang. Ay, bawal nga pala mag-jogging dyan. Pumalag kahapon si Senator Sonny Angara sa ani ay pambubuli ng mga kongresista. Kong Suarez, ang tanong, magkano ho ba MOOE nyo? Kong Suarez, pwedeng ilabas mo naman yung gastos ng opisina mo. Karapatan ko ito bilang Pilipino. Totoo, karapatan ko ito bilang isang ordinaryong Pilipino. Karapatan ko na tanungin kung magkano ho ba ang budget ng opisina ninyo. Magkano ho ba natatanggap ng inyong opisina, Kong? Karapatan ko ito bilang Pilipino na nagbabayad ng buwis. Oo, nagbabayad po ako. Kayo po ba, sir, ano ho ba ang natatanggap ng opisina ninyo? Sige nga ho, baka naman pwede nyo nga ibulong sa amin kung magkano natatanggap nyo. Tayo na lang. Sige na, tayo lang. Wala, hindi ko sasabihin sa iba. Tayo lang. Konti lang tayo dito, 4,700 lang kung nanonood dito. Sige na. Kesa na atupagin mo at kulitin ng mga senador na bilisan, bilisan mo yung paglabas ng budget ng opisina mo. Sige na ho, karapatan ko ito ha. Dahil sa umunoy araw-araw na tirada sa mga senador, nilinaw rin ni Angara na hindi pa pinal ang itinakdang October deadline ng pagpasa ng Chacha sa Senado na ikinababahala ng ilang kongresista. Kahapon din ang sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na interesado lang siya sa usapin ng Chacha kung mga probisyon. Hindi. Pwede bang isulat niya yan? Kasi baka mamaya, dream na naman yan eh.
Baka mamaya, parang tulad ng bigas yan eh. Di ba? Yung bigas na una sinabi, gagawin 20 pesos kada kilo ng bigas. Tapos biglang, ano nang yung aspiration lang yan. Baka magbago eh. Pwede, Mr. President, isulat mo yan. Eto lang, ito ang aking kontrata sa taong bayan. Economic lang ang changes ang gagawin. Kasi baka mamaya, ayan na naman yung katulad ng komento nyo sa Amerika. Sabi ninyo, hindi makakabuti ang pagpasok ng Amerika, tas ganyan, binigyan nyo ng ilang bases. Di ba? Sana po. Na may kaugnayan. Kasi pagka puro salita lang, ay, wala yan. Narinig na namin yan. Ilang beses namin narinig yan, Mr. President. Kaya dapat medyo samahan nyo ng gawa. Kita mo itong mga banateros na nanonood ngayon. Mantakin mo, 4,800. Ang nag-like lang, 1,200. Hindi man lang i-share. Ano to? Puro salita lang din? Mga kababayan? Pati yung mga nanonood, pinagalitan. Kasi alam mo, mga kababayan, sa totoo lang, ito lang sinasabi ko eh. Pagka tayo, pinupuna natin yung mga politiko, dapat tayo rin magbago. Kung sinasabi natin silang puro talk lang sila, wala silang gawa, tayo rin. Dapat meron din tayong gawa. Ano yung gawa na yun? Dapat mag-like din tayo. Dapat hindi lang puro nood. Dapat mag-like, i-share din natin tong video na to. Pag hindi natin sinare, para lang din tayo mga politiko na wala lang. Enjoy lang kami dito. Hindi, alam mo, totoo, ang tunay na pagbabago nagsisimula yan sa mamamayan. Hindi magbabago ang bayan pag ang mamamayan may ugaling spectator. Ulitin ko malalim to. Baka akala ninyo mababaw to. Malalim mo ito. Yan ang gusto nating tanggalin sa mamamayan Pilipino. You want people power. Yun nga lang mag-like at mag-share, hindi nyo ginagawa. Lalabas pa sa kalsada para mag-people power. Tama, mali. Hindi, Bandit Boy, manawagan ka na ng people power. Lalaban kami para kay Duterte. I-share yung video, i-like yung video, hindi nyo ginagawa. Lalabas pa kayo ng kalsada. Tama, mali. Kung gusto ninyo palang mag-engganyo yung taong bayan at inuutusan nyo ako na gano'n, i-share nyo yung video. Tama, mali. Punta kagad, share nyo, tapos copy nyo, dali nyo sa Facebook, share nyo. Yan na si Banat Bay. Ganon. Tama, mali. Tuloy. Hindi. Mahal ko kayo. Kaya ako sinasabi ito kasi, kailangan natin magsama-sama. Kasi alam mo, ito, kakwento ko lang sa inyo, Ito, para lang sa kaalaman nyo, ito. Napanood ko kasi si Mark Models of Manila kagabi. Mark Models of Manila, kung ano naman sinasabi mo eh. Magkaibigan tayo, magkakape pa nga tayo isang araw dapat eh. Pero kung ano sinasabi mo talaga, wala ka talaga sa hulog. Alam mo, mag-bulaga ka na lang talaga. Yung politika medyo ganun ka eh. I love you, brother. I'm telling you this because this is coming from the bottom of my heart. Kasi mahal kita bilang isang kapatid sa industriya ng vlogging. Although magkaiba tayo, kaya mag-iba ka na lang. Wala ka kasi sa hulog pagpanig sa politics eh. Kasi conflicting yung sinasabi mo. Ano bang end game naming mga nagagalit o mga bumabatikos kay Marcos? Ano bang end game? Alam naman natin kung sino nasa kapangyarihan, sila mamumuno. 6 na taon pa kaming di para mo na rin sinabing kahit anong mangyari, umuo na lang kami. There's no end game. For your information, if you think we want to destabilize the country, no. Me particular, yung mga iba siguro, I do not know. Sa akin, ayokong magulo ang Pilipinas, ayoko magkaroon ng rebellion. Pero ang akin, hindi tayo dapat manahimik sa maling ginagawa ng mga public official. That's not the right kind of logic. Anong end game? Bakit kayo nagsasalita laban sa gobyerno? Anong end game? Bakit kayo nakikriticize? There is no end game. The point here, issue-based tayo. Pag may mali, banata natin. Pag tama, palakpakan natin. As simple as that. Why?
para magbago yung mga opisyal. Matakot sila gumawa ng mali kasi alam nilang may nakabantay. Kung pababayaan lang natin, hindi kasi nasa kapangyarihan lang sila, wala tayong magagawa dyan. 6 na taon, titiisin natin to, mahimik na lang tayo. Hindi pwede yun, mga kapatid. Kapatid na Mark, hindi ho pwede yun. Ha? Kaya nga sinasabi ko nga ho dito, paulit-ulit yung sinasabi, we have to learn to share and like and subscribe. If you think, eto kayo lang naman ito ulitin ko if you think, walang sapilitan dito, if you think I am helping to open the eyes of the Filipinos, isang effort lang hinihingi ko sa inyo. Share, like, at subscribe. Para ho kumalat ang video natin. And again, this is not for the sake of monetizing. Kaya nga, I'm authorizing you, kung sino man kayo na nanonood, you can download my videos, share it on your page, upload nyo sa page nyo, upload nyo sa channel nyo, hindi ko kayo ika-copyright. Para kumita kayo, walang problema sa akin. As long as you're spreading the right message. Yun ang importante. Hindi ho importante sa akin ng... Siyempre, hindi ko naman sasabihin na, hindi ako kumikita. Kailangan ko kumita. But, if gusto ninyo, gawin ninyo. Walang problema, mga kapatid. Kalayaan nyo, hindi ko kayo ika-copyright. Ever. Dahil ang importante sa akin yung mensahe kumalat. Sana po yun ang ating responsibilidad din. Kung hindi naman natin kayang i-upload sa sarili nating channel, malaking bagay na ho yung i-share at i-like nyo. Lang sa ekonomiya ang babaguhin. Sinigundahan yan kanina ng pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Romualdez na hindi nila itinutulak ang anumang pagbabagong politikal sa ating konstitusyon. Sabi po natin... Okay na yan, tama na yan. Si Ivana na pag-usapan. Kasi kailangan ko ng mag-party-party. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ay! Kalma muna. Masyadong pinaiinit ni Ivana kasi yung usapin ito, magre-react lang tayo dito ha. Pasok-pasok, balitang abante! Gaano katotoo na may namamagitan umano kina Ivana Alawi at Bacolod City Mayor Albi Benitez matapos daw silang maispatan na magkasama sa iba't ibang trip sa bansa at abroad. Alamin ang buong chika mula kay Maxi Jupiter. Sa lahat ng ito, merong isang sexy actress. Sino ba yung tinutukoy na yun? Sino ba yun? Yun na nga, yung iba tinuturo nila. Si Ivana Alawi raw. Di gumang umabot sa Valentine's Day ang ilang celebrities dahil sa kabi-kabilang hiwalayan. Mukhang may pahabol naman dyan si Ivana Alawi. Naliling kasi ngayon ang actress-vlogger sa Bacolod City Mayor at Bright Light Productions owner na si Albi Benitez. Inintriga rin sa YouTube vlog ni OJ Diaz ang dalawa matapos umanong maispatan sila na masayang nagbabanding sa Japan. Bago pa ito, may nakasapul na rin daw kina Ivana at Mayor Albi nang pasikretong mag-trip to Baguio ang dalawa. Nag-copy in Baguio! Pambihira! Nagsaki in Japan at copy in Baguio! Ano ba yan? Ano ba yan? Pambihira naman! Pambihira naman! Nag-copy in Japan! Ay, mali. Copy in Baguio at sake in Japan. Grabe naman yan. Albi Benitez, grabe ka. Baka mamaya malaman ng asawa mo yan. Hindi, totoo ha. Baka malaman ng asawa mo yan. Magalit sa'yo yan ha. Albi Benitez, hindi ako nagsabi niyan ha. Hindi ako nagsabi niyan. Kasi nakita ko dito, papakita lang natin ha. Ito, sa Wikipedia, pakita natin si Albi Benitez, mayor ng Bacolod City. Ito, pakita natin. Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Tayo naman lagi tayong nagre-research. Ayan, Albi Benitez. Ayan, ano sabi dito? Born and raised at Palo Alto, California. Taga-California ka pala. Tapos naging mayor ka, naging congressman ka. Pambihira. Ayan, di ba? Naku po, malupit. Naku. Ang lupit nito. Tapos, ano ngayon, banat bay?
Hindi, sandali. Ay, mali. Napindot ko. Ito, meron pang kasunod yan. Pinost ko yung una kasi para makita ninyo kung ano ang status, di ba? Pagka sinasabi, gusto ko nga minsan palitan yung yung sagot ko pagka merong biography na pinapalagyan kayo ng status, di ba? Gusto ko nga ilagay, no. Anong no? Nakalagay kasi doon, di ba? Status, sex, nakalagay dyan. Lalagay mo male or female. Gusto ko sana isagot doon, none. Wala talaga eh. Ano gagawin ko? Anyway, ayan. Ayan. He resides in Victoria City, Negros Occidental. Together, basa, sabay-sabay. With his wife, Dominic Lopez. Naku po, patay tayo dyan. Lorna Guevara. Salamat po. Pangalan ulit, anong pangalan ng asawa niya? Ang asawa niya ay si Dominic Lopez. Naku po, patay tayo dyan. May nagsabi pa nga sa akin, ito rin daw yung na-chismis kay kay Sue. Totoo ba yun? Mahilig sa artista, Kung ganun, kung totoo yun, hindi ako sure, Tapos si Ivana naman, mahilig sa... Oy, banat ba easy? Kaibigan mo yun, yung congressman na yun. Wag kang ganyan, banat ba? Laglagan yan, laglagan. Hello, Kong. Sabi ko naman sa iyo, ikaw kasi Kong, Sabi ko nga sa inyo, nakita ko yan, nakasama ko sa dinner yan, Ako mismo. Alam mo, hindi nga nakakain si Ivana nun, Nung nagdi-dinner kami nun, hindi siya nakakain. Panay ang tingin kay Mocha, Sabi na, Mox, Wag na tituloy. Wag na, banatbay. Wag nang ganon, Hindi ako sure, kung yan yung yan yung na chismis din kay Sue, Hindi ako sure do sa part na yun, Anyway, so gano'n na nga. So naispatan daw. Tingnan natin, dituloy natin. Kasi naman tong balita na to. Wait lang. Mayor at Bright Light Productions owner na si Albi Benitez. Inintriga rin sa YouTube vlog ni OJ Diaz ang dalawa matapos umanong maispatan sila na masayang nagbabanding sa Japan. Bago pa ito, may nakasapul na rin daw kina Ivana at Mayor Albi nang pasikretong mag-trip to Baguio ang dalawa. Naku! Samantala magkasama pa rin umano sa iisang bubong ang nasabing politician at... Ayun yung asawa niya, naku! Magkasama pa rin sila sa isang bubong. Naku! Naku po! Laking problema nito! Ang tanong, magkasama pa rin po ba sa same na kwarto at kama? Kasi maaring nasa isang bubong lang sila, palasyo sigurado yung bahay niyan. Baka magkaiba na ng bahay. O magkaiba na ng kwarto. Hindi ako sure, kaya tinatanong natin, Sir Mayor Albi Benitez, ano na? Status ninyo ng asawa ninyo? Kasi ayon sa balita, magkasama pa po kayo sa isang bubong. Ang tanong na, ang follow-up question, same kwarto pa rin po ba? Same kama pa rin po ba? O magkaiba na? Isis ng si Vicky Benitez, pero hindi pa raw sigurado kung magpa-file sila ng annulment. Nako, magkapa-annulment? Iba na! Huwag ganun! Sinasaktan mo ang mga kalalakihan. Kaya payo ni OG, mas mabuti raw na palaga na agad ito ni Ivana, lalo na kung wala talaga itong katotohanan para hindi siya mabansagang kabetsina. Ako si Maxi Job. Ano daw? Para hindi mabansagang? Ang katotohanan para hindi siya mabansagang kabetsina. Kabetsina? Ay, grabe naman yan. Ogie Diaz, makahirit ka. Ang laswa ng bibig. Pasmado yung bunganga mo. Wag ganun, Ogie Diaz. Pasmado niyang bunganga mo. Hindi, alam mo ko ako sa'yo, Ivana. If I'm not sure if this is true or not. Ayoko naman manghusga. Okay? Kasi ako naniniwala ako, mahal mo pa rin ako Biro lang pa Ano lang yun? Pag natutulog lang, imaginasyon lang yun. Panaginip lang. Hindi, alam mo, Ivana,
Antayin mo na lang. Antayin mo na lang bago, antayin mo na lang. Kasi, baka pagka hindi, kung sakaling totoo yung ibigan nila, wala naman tayong alam mo mga kaibigan, mga kababayan, wala naman po tayong pwedeng masabi kung sila'y nag-iibigan. Diba? Buhay nila yan eh. Ano ba, bakit naman natin pinakikialaman? Ogie Diaz, pakialamero ka kasi. Sabi buhay na may buhay. Ayaw mo sila magmahalan. Diba? Karapatan ng bawat isang tao na magmahalan. Walang, kahit pa sila yung magkalayo ng edad, kahit po sila magkalayo ng pagmumuka, karapatan ng bawat tao na umibig. Tandaan nyo yun. Hindi nga lang karapatan ng umibig sa may asawa. Yun ang importante. Kaya nga, ito, kung sakasakaling totoo yung balita na yan, na magpapaanal, wala naman tayo masasabi kung si Mayor Benitez umibig sa artista, di ba? Bakit kayo ba? Di ba kayo iibig sa artista? Pero ang tanong dyan, bakit ngayon ka lang? Nauna yung isa. Pag ganon, hindi, ang tanong ho dyan, antayin nyo muna. Kung sakaling totoo yan, antayin nyo muna na maghiwalay. Kasi kung hindi nga naman maghihiwalay, ang pangit ng status mo. Pagka tinanong dyan, anong status mo sa biography? Pwede mo bang sasabihin, married? Hindi. Diba? Pag sinakalagay dyan, tapos hindi mo, hindi, ito seryosong hindi ko sinasabing gano'n si Ivana ha. Sinasabi ko, kunwari, ito'y generic application, ika nga, di ba? Kunwari, kasi may mga dyan meron talaga mga relationship na hindi na ayos. Ibig sabihin, hindi na maganda. Although I disagree with divorce, I disagree with annulment, pero ako yun wala naman akong wala akong kapangyarihang baguhin ng batas. Okay? Ang batas meron tayong annulment. Wala pa sa divorce pero annulment meron tayo. So kung sakasakali lang ang isang pamilya, ito generic na ha, generic na ho ito, hindi ho ito si Mayor Albi Benitez at saka si Ivana. Kung sakasakali ang isang kasal, di ba ho, nagplanong magpaanal, walang problema yun kung mag-aasawa uli siya o di kaya iibig siya. Pero yung hindi pa kayo anal, umibig ka, tapos maglalagay ka dyan sa biography mo, anong marital status mo? Kabit! Gusto mo ganon? Siyempre ayaw mo, di ba? Ayaw mo ng ganon, kabit nakalagay. Kasi yun ang status mo pag hindi pa nakipaghiwalay yung minamahal mo sa buhay. Di ba? Yun lang ang sinasabi ko. Generic ho ito, ha? Generic. Sagwa naman, oo talaga. Sagwa talagang tignan. Okay? Banat bay, baka naman puro kwento lang yan. Hindi may lumabas na video. Anong video yan? Ito na yung video. Pakikita natin, ha? Huwag kayong kukurap! Walang kukurap! Ito na ang video, walang kukurap! Ayan. Di tayo bagay, sobrang mong ganda. Doon muna tayo sa impusa. Ayan. Ayan ha. Umpisa natin. Ito po si Ivana, yung malaki ang sombrero. Ayun naman. Sombrero yung malaki. Yung malaki sombrero. Hindi yung kasi, ayan kita nyo nga, nakatakip na yung mukha niya Ate style mo. Parang ako yan Pero actually, kahit anong gawin ko, malaki pa rin mukha ko. Si ate, maliit kasi mukha ni Ivana walang biro Maliit ang mukha ni Ivana. Talagang ganyan yung mukha niya Nung nakita ko nga, wow! Lalo na nung payat pa siya. Ewan ko na ngayon. Matagal na kasi yun Before pandemic ko pa siya nakita nun Ang laki! Yan po si Ivana. Ang laki po ng sombrero niya, kaya natatakpan yung mukha. Hindi ko alam kung malaki talaga yung sombrero niya, kaya natatakpan yung mukha niya, o sinasadya lang niya matakpan yung mukha niya. Hindi natin alam. Okay? Tapos, sino yung nagse-cellphone? Nako,
Yun ba si Mayor Albi Benitez? Oh, ayan na. Tapos tingnan nyo ha, parang dito, parang nababasa ko yung isip ni Ivana, parang nagtataka siya. Ayan, tignan natin ha. Parang nagtataka siya, bakit wala sa likod? Oh. Oh, di ba? Oh. Oh, nag-react pa nga siya. Bakit naman? Parang ganon. Oh. 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 Nakasabay niya pa. Hindi ko alam kung si Joey De Leon, pero kahawig eh. Oh. Nauna. Don't tell me hindi ka naka-business class. Oh. Ay, grabe. Laki talaga ng sombrero. Ayun na! Nag-appear na! Ayun na! Nagkasabay na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Nakita nyo? Nakita nyo? Kumurap kasi kayo eh. Di kayo kumukurap kayo eh. Ayan uli oh. Andun siya sa gilid. Mukhang hindi ko alam. Kasi business class yan eh. Mukhang business class to eh. Hindi ko alam kung inantay niya. Oh, hindi natin alam ha. Hindi ako sure. Kung inantay niya, couple shirt din. Ay, grabe naman. Kapalan ng mukha yan ha. Hindi. Hindi kapalan, couple shirt. Magkaiba yun. Oh. Tapos, hindi ko alam kung dumistansya, sinadya. Distansya daw kasi may video. Ayun, tapos nagkasabay na. Ayun na. Iba ang ngiti ni Kuya. Albi Benitez, iba yung ngiti mo dun ha. Tignan nga natin, kakaiba oh. Eto, kakaiba yung ngiti ni Mayor. Mayor, isang smile nga dyan. Ay, iba smile mo. Lakayan natin ng smile. Hindi kasi, kung ganyan ba naman talaga, hindi ka ba mapapasmile dyan pagka ganyan? Oh, di ba? Imposible kang hindi mapa-smile niyan. Oh, talagang i-smile ka dyan. Di ba? Oh. Iba ang smile ni Mayor Benitez. Haga. Pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Oh, maging mayor ka man. Yan! Mahal kita! Maging mayor ka man. Banat ba? Yari ka na naman yan. Mayor! Kakaiba yung smile mo ah. Nalalakihan ka ba sa sombrero? At talagang silip na silip ka doon sa ano? Hindi, alam mo sa bagay. Kahit ako, makita ko ba yung si Ivana, mapapa-smile din ako ng ganyan eh. Hindi, alam mo, Mayor, meron ako suggestion sa'yo. Ayain mo mag-TikTok si Ivana. Kumanta kayo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kasi bagay na bagay sa yung kanta eh. Huwag mo naman ako bigyan ng dahilan para tabihan ka. Ay, Mayor! Mayor! Kinikilig ako sa iyo, Mayor! Mayor, kinikilig ako sa iyo! Iba ka talaga! Panis! Panis ang lahat ng gwapo sa iyo, Mayor! Ikaw na ang pinakagwapong Mayor! Mantakin mo? Sa'yo! Talagang napatabi eh. Napatabi ka sa kanya. Kakaiba. Mayor, ang tanong ko lang, eto tanong lang naman to ha. Tanong lang, tanong. Linawin ko. Question. I need an answer. Question po ito, tanong lang. Mayor, wala ko kayong trabaho? Saan kayo pupunta? Saan? Mahal ho ba ang gastusin ho dyan sa pupuntahan nyo? Kanino ho bang budget yan? Hindi, ako nagtatanong lang naman ha. Ako yung nagtatanong laang. Nagtatanong laang ako kay Mayor. Kasi malay mo, may pera naman siya sarili siguro. Siguro naman may sariling pera yan. Diba? Sa tingin ninyo, pondo ng taong bayan yan, hindi naman siguro. Pera siguro niya yung sarili.
Malamang pera niya yan. Kasi balita ko lang naman, Mayor. Kinakamusta ka nung pinag-uutangan mo daw. Ewan ko kung totoo yun, ha? Meron po ba kayong utang na malaki? Hindi kasi malay mo, 'di ba? Nangutang para hindi kasi wala namang masamang mangutang. Oy, linawin ko, walang masamang mangutang. Ang masama maningil. Yun talaga ang masama. Di ba? Ang hirap maningil eh. Pero yung mangutang, walang masama doon. I mean, sabi ng utang, personal na utang. Umutang siya sa isang congressman, ganun. Tapos di na binayaran. Problema na nila yun. Hindi na natin problema. Hindi naman pera ng taong bayan yun eh. Problema na nila yun. Di ba? Kaya tanong natin kung nangutang po ba kayo, Mayor Albi Benitez? Kaya natutustusan ninyo yung dapat ninyong tustusan? Kasi kung ganun pala, hindi ako kung ganun pala, aba may idea na ako, mangungutang na ako. Di ba? Kasi kung, alam mo wala na akong masama eh. Sino ba pwedeng utangan ko dito? Para makapag-date din ako. Pautang! Para makahanap ako ng artista. Pero gusto ko kasi yung international. Gusto ko yung babae dun sa ambulance. Sa Netflix. Panoorin nyo na lang. Ganun eh. Mataas ang ano ko. Kaya gusto ko malaking utang. Malaki. Mayor Albi Benitez, kung kayo ho ba, hindi, kung kayo nagtatanong lang ako, kung kayo ho ba mangungutang, gaano kalaki? Anong iiyak na yun? Huwag kayong ganun. O, tuloy natin, saya-saya kasi nila, isa pa, ayan, ayun, ayun si Mayor, uy, isang linggo naman dyan. Lumingon pa. Kasi naman, ganun pala naman, yun pala naman, grabe ang suot ni Ivana. Pang-millennial na pang-millennial. Pwedeng costume ng Mocha Girls yan. Bagay na costume ng Mocha Girls. Di ba? At least si Joey De Leon, talagang focus lang siya. Sa harap lang niya. Talagang hindi siya Hindi ako sure kung si Joey De Leon yun. Hawig lang. Hindi ako sure. Asan na? Ay. Mahal kita. Mahal kita. Ay, nako. Tama na! Maraming salamat sa mga nakichismis, mga nanood. Lilipat na ako sa Showbiz Chismis. Lalabanan ko si Ogie Diaz. Ogie Diaz, yung mga balita mo ikaw ang patron ng mga naghihiwalayan. Patron ng mga nagmamahalan. Kailan mo ako ibabalita? Balita mo naman ako. Na magkaroon ng may interesado sa akin. Maraming salamat sa iyo Thank you very much po sa mga nanood at mga nakichismis. Pambira kayo. Mula 4,700 umakyat ng 5,500 dun si Ivana na topic. Ano ba kayo? Ang babastos nyo. Bye-bye sa inyong lahat.